Good morning mga karadyo, DW1 YBX. Pansin ninyo, madilim, gabi, pero bakit good morning? Sapagkat ang oras ngayon ay 12:30 ng madaling araw. Gaya ng dati, ginagawa natin ang pagte-testing ng madaling araw dahil walang nadaan. Sapagkat ang ating tinitesting ngayon ay ito, Twin 7 Long Boomer 2 meter antenna. Ano ba yung pagkakaiba nito sa 7 element na ginagawa kong long boomer? Yung dati ay gamma match, pero ngayon ito ay T-match. Ayan. So ayan mga karadyo, naka T-match tayo. And ito yung ating construction. Pansinin nyo, isa lang yung SO239. Yung balon ay naka direct feed using terminal lug. Ayan. Okay? Bakit diretso? Kasi kung ang thinking ko, maganda kung tatlong SO239 ang gagamitin, ano? Pero mas lessen ang loose kapag ka nirekta natin using terminal lug. So ito yung ground, ito yung center ng coax cable ng balloon. At the same time, ito naman yung feed line. Okay? So yun, kaya isa lang ang SO239 nito mga karadyo. And ito yung paraan ng mounting natin para sa mga element. May clip, aluminum clip, naka U-bolt, U-bolt, naka bolt and nut tayo, throw and throw. Medyo napahaba lang mga karadyo kasi wala akong nabiling maiksi. Makapal yung ginamit natin na 1 1/4 na square boom. And this is a 3/8. Mapapansin ninyo mga karadyo, meron tayong self-tapping screw dito. Kung bakit natin ginawa yan ay para hindi na humiwalay itong clip dun sa element. Para pag tinanggal at pinadeliver natin sa may-ari, may marking naman siya. For example, this is 4 kasi yung ginawa kong ganito. And this is number 3 antenna reflector. And this is up. Ibig sabihin, ito ang upper, ito ang lower. So, ayan. Ayan yung 7 element. At ito yung kanyang katambal. Yan. So, therefore, ang gamit natin ay Twin 7. Okay? So, itong antenang ito ay dadalhin sa Bisaya. At kilala ng mga taga 480 kung sino ang gagamit nito. Mate-testing pag nakarating na to doon. Okay? Ang harness niya is sa RG11 with specific computation, ano? Hanggang dito. At titingnan natin ang SWR. Take note ha mga karadyo, nandito pa sa baba. Kaya hindi ko ini-expect na bababa talaga ang SWR nito. And for sure, sa dinami-dami naman ang ginawa natin, kung ano yung SWR dito, pag itinaas, siguradong mas bumababa. Okay? So, yan. Ito, ganun din ito. Yan. Ito ang paraan ng kanyang pagkakakonstruct, mga karadyo. Okay? So, punta tayo dito sa, ayan, may dadaan. Naku. May dadaan. Kaya ba? Kaya ba ang tumungo? Sige. Okay, thank you. Ayun, may dumaan isa. Madaling araw na. Okay. So, ito yung ating SWR. Okay. So, buksan natin ang ating RF vector. Yan. Sa UHF. Sa UHF 1.4, oh. Ayan, oh. Pwede siya sa UHF 400 MHz.
to, tingnan natin. Ayan, no? Hindi siya tumataas ng 1.5. Pang UHF yata to, ah. Hindi. Nagre-resonate lang siya doon. Pero magagamit. Ang nagagamit dito mga karadyo, effective din to. Para sa kaalaman ng marami, yung T-match niya, yun ang nagsisilbing antena niya sa UHF, kaya mababa ang kanyang SWR all the way 400 to 500 MHz. Okay? Ngayon punta na tayo sa VHF. Ayan, yan ang kanyang SWR, mga karadyo. Sa 145,500, yun ang kanyang pinaka-center frequency. Okay? And pansinin 1.2 sa 145.500 at nasa 1.38 pagdating sa 144 at saka 147. So meron na siyang 3 MHz dito sa ating graph. Ngayon kung i-expand pa natin, expand natin sa ibaba. 144, 143, nasa pwede pa rin 1.42, pwede pa rin. Ayan, hindi na, 1.6 na. So meaning 439 pwede siya. Tingnan naman natin yung higher frequency. Nasa 147 tayo ngayon, mga karadyo. 148. Okay, pababa pa rin siya, no? Okay. Ayun. So, hanggang 155 siya. Ang ginamit nating kwan dito, no, yung pinaka-peak is 1.5, mga karadyo. So, 1.5, usable pa siya. So, kung ganon, ang acceptable natin, 1.5, 139 to 155. Okay? Pero kung kukunin natin yung kanyang center frequency, 145,500. Tingnan natin, meron pang isa tatlo yan 145,500. Okay. 150. 151. 150. 1.2 rin ang SWR. At yung isa pa, punta natin. Yun. 154,600. So, kung kukunin natin yung pinakamababa, 145,500, 150, at saka 154,600. Yun yung 1.2, 1.19. Okay? At kung 1.5, ang kukunin nating maximum na acceptable, 139 to 155. Okay? So, pwede na. Ulitin natin, mga karadyo, nandito ito sa ibaba. So, maraming mga metals na nasa gilid. So, kaya wag natin i-expect na magiging 1.1 yan. Okay? Pero pag yan ay itinaas na natin, ang mangyayari ay bababa pa yung kanyang SWR. So, there you go, mga karadyo. Ayan. Ito ay dadalhin sa Rojas City. At alam naman natin na mula Marikina hanggang Rojas City ay umaabot sila
O, tignan natin kung ito naman, itong antenang to ay aabot naman from Rojas, Capiz ba yun? To Marikina. O, bahala na sila Manong Palabok at sino pa ba? Manong Uod para kontakin sabihin ko na nga, si Asin. Okay? So, ito ang dadalhin kay Asin. So, sana umabot. Ang gain nga pala nito, mga karadyo, ang gain nito, ang pinagsamang gain nito, pag pinagsama mo ito, ay nasa 15.4 dBi. Itong dalawang antena na to. Okay? At ang width ng kanyang radiation pattern sa H-plane ay approximately 24 22 to 24 left, 22 to 24 right. Kaya approximately 45 degrees to 50 degrees ang buka ng kanyang radiation pattern. Okay? So, yun lang mga karadyo. At sana mapanood ninyo itong video nito. Yun lang. Medyo mabagal na ako magsalita kasi inaantok na ako. 73 DW1 YBS.